Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Manghang-mangha ako nang makapasok ako sa loob ng farm. Malawak pala talaga ito sa loob. Dati ay nadadaanan lang namin ito sa labas, sakay ng tricycle. Private property kasi ito kaya bawal pumasok. Pero ngayon heto, nakapasok na ako kasama ang may-ari. Para akong nakawala sa hawla paglabas ko ng sasakyan. Halos 3 linggo din akong hindi nakalabas. Panatag naman ako na walang makakakilala sa akin dito sa loob. Paglingon ko kay Tristan, nakatingin pala siya sa akin. Bahagya akong nailang pero nginitian niya ako at nginitian ko na rin siya. Maya-maya ay may lumabas sa mga tao sa parang bahay. Lumapit ang mga ito sa amin na mga nakangiti. Puro sila may mga edad na. "Sir Tristan, magandang umaga ho." Bati ng isang matandang lalaki. "Magandang umaga ho, Mang Gusting. Magandang umaga ho sa inyong lahat." Bati ni Tristan sa kanila. "Abay, kasama mo pala ang nobya mo, kay Gandang Dilag." Wika ng matanda na tinawag ni Tristan na Mang Gusting. Nakangiti siya sa akin. Nakaramdam naman ako ng pagkailang dahil napagkamalan niya akong nobya ng amo niya. "Hindi ko ho siya nobya, Mang Gusting. Bisita ko ho siya." Pagtatama naman ni Tristan. "Ah, magiging nobya mo pa lang pala," sabi naman ng matanda. Kasunod ang panunukso ng mga kasama niya. Nag-init naman ang mukha ko. Imbes na itama uli ay napakamot na lang sa ulo si Tristan. Ako naman ay napangiwi lang. Nakakahiya naman. Napagkamalan pa akong nobya. Inaya niya ako papasok sa loob ng mukhang bahay na nagsisilbing opisina pala nila. Walang gaanong tao dahil linggo ngayon. Inakay pa niya ako papasok sa isa pang silid sa opisina pala niya. Binuksan niya ang aircon kaya kumalat ang lamig. "Umupo ka muna, Ada. Tatapusin ko lang tong mga pipirmahan tapos ipapasyal kita sa labas." Wika ni Tristan na umupo na sa likod ng mahogany table. Tumango na lang ako at nginitian siya. Pero imbes na maupo, tumingin-tingin ako sa mga nakadisplay sa estante. Gaya ng mga plaki na iginawad sa farm dahil sa magandang kalidad na produkto nito. "Nauuhaw ka ba? Ipapakuha kita ng maiinom." Untag pa ni Tristan. "Hindi, ayos lang ako. Hindi pa naman ako nauuhaw." "Okay, bibilusan ko lang to para hindi ka na mainip sa paghihintay." Aniya at tinuon na ang atensyon sa mga papel na nasa lamesa. Napapangiting pinagmamasdan ko na lang siya at naupo sa sofang naroroon para sa mga bisita. Bagay din pala sa kanya ang trabaho ng pang-opisina. Seryosong-seryoso ang gwapo niyang mukha. Sobrang bait pa niya sa akin. Ang swerte talaga na magiging asawa niya. Napabuntong hininga ako. Nag-angat naman siya ng tingin sa akin. "Naiinap ka na ba? Sandali lang to." "Hindi, ayos lang. Hindi naman ako naiinip. May iniisip lang ako." "Ako ba?" "Ha?" Naguguluhang tanong ko. Umiling lang siya at ngumiti. Nang matapos na siya sa ginagawa, ay lumabas ulit kami at pinasyal niya na ako. Binigyan niya pa ako ng balagot dahil mataas na ang sikat ng araw. Halos maikot namin ang buong farm kasama si Mang Gusting na may pagkamadaldal pero nakakaaliw naman pakinggan ang mga kwento niya. Ang huli naming pinuntahan ay ang gawaan ng tableya. Tinuruan pa nila ako kung paano gumawa. Enjoy na enjoy naman ako. "Gusto mo bang magtrabaho dito?" Tanong sa akin ni Tristan nang bumalik na kami sa opisina niya. Katatapos lang namin kumain ng tanghalian kasama ang mga farmers. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. "Siyempre gusto ko. Pwede ako magtrabaho dito?" Tumango naman siya. "Talaga?" Tumawa siya. "Oo nga. So ano, gusto mo?" Sunod-sunod akong tumango. "Oo, gusto ko.
Gustong gusto ko. Kahit taga-tanim lang ako ng punla. Kung hindi mo maitatanong, malamig ang kamay ko sa halaman. O kahit tagabilad lang ako ng buto o kaya tableya. Pwedeng-pwede na ako. Excited na sabi ko. Gustong gusto ko talaga ang magkatrabaho para makaipon at makapag-aral ulit. Ngumiti naman siya. Pwede naman pero wala akong balak na doon kapag trabahuhin. Nawala ang ngiti ko. Ano pala ang magiging trabaho ko dito? Tagawalis? Ayos lang sa akin. Basta kahit anong trabaho. Kumunot naman ang noo niya. Inaakala mo bang gagawin kitang tagawalis dito? Napakagatlabi naman ako. Bumuntong hininga siya. Dito ka magtatrabaho sa opisina ko. Aniya. Napanganga naman ako. Ha? Dito sa opisina mo? Tumango siya. Ikaw ang magiging sekretary ko. Sekretary? Sigurado ka? Naku, hindi ako pwede dyan, Tristan. Wala pa akong alam. High school lang ang natapos ko. Nakatungtong man ako ng kolehiyo, 1 taon lang. Saka may sekretary ka, hindi ba? Wala akong sekretary dahil hindi naman ako naglalagi dito. Si Mang Gusting ang namamahala sa lahat habang wala ako dito. Pero baka soon full-time ko ng pamamahalaan to. And I need a secretary. At walang problema, tuturuan naman kita. Huwi ka nito. Napakagatlabi naman ako. Baka mahirapan ka. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Meron. Yun naman pala, edi magiging sekretary na kita. Napakamot ako sa ulo. Ikaw ang bahala, sabi mo tuturuan mo ako. Tumango siya. Pero hindi ka naman agad-agad mag-uumpisa dahil bukod sa tuturuan pa kita, nagtatago ka pa sa mga humahabol sa'yo. Bigla akong nanlumo sa sinabi niya. Oo nga pala, nagtatago pala ako. Nakalabas lang ako saglit, nakalimutan ko na ang malaking problema ko. Nanghihinang napaupo na lang ako sa sofa. Paano pala ako makakapagtrabaho? Inagtatago ako. Tumabi siya ng upo sa akin. Tutulungan kita. Napalingon ako sa kanya. Paano? Sabi mo ibinenta ka ng tiyahin at ng tiyuhin mo sa mga lalaking humahabol sa iyo, hindi ba? Tumango ako kasabay ng pagbalik ng alaala ko. Ang gabing tumakas ako sa bahay ng pugad ng mga walang hiyang yun. Hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Alam mo ba kung magkano ka binenta? Umiling ako. Hindi. Puntahan natin ang tiyahin at tiyuhin mo para malaman natin. Kinabahan ako sa sinabi niya. Ano bang plano niya? Ano ba kasing plano mo, Tristan? Babayaran ko ang taong humahabol sa'yo para tigilan ka na nila. Bakit? Nagugulumihang tanong ko. Tumikim siya kasabay ng himas sa batok niya. Para tigilan ka nila at maging malaya ka. Para hindi ka na nagtatago at natatakot. Para makapagtrabaho ka na at magawa ang lahat ng gusto mo. Gusto ko yun. Maging malaya ulit gaya ng dati. Mag-isa na nga lang ako sa buhay, nagtatago pa. Nabuhayan ako ng pag-asa sa sinabi niya. Kaya lang, pero wala akong ibabayad sa'yo. Hindi mo naman ako kailangan bayaran. Matiim ko siyang tiningnan. Seryoso din ang mukha niyang nakatingin sa akin. Hindi ako makapaniwala sa inaalok niya. Sobra-sobra naman yata ang kabaitan niya. Parang napaka-imposible na, parang may mali. Pero may kapalit. Nagbawi siya ng tingin at bahagyang yumuko. Sabi na nagsimula ng kumalabog sa kaba ang dibdib ko. Anong kapalit? Nag-angat siya ng tingin sa akin at lumunok. Kasal, Ada. Pakasalan mo ako. Wika ni Tristan. Kasal? Kasal ang kapalit ng pagtulong niya sa akin? Naikuyom ko ang kamao at hirap na lumunok. Bigla ay parang nag-iba ang tingin ko sa kanya. Bakit sa dami ng pwede niyang hinging kapalit ay kasal pa? Bakit? Dahil wala naman akong perang pambayad? Akala ko ay iba siya sa mga lalaking yun. Pero mukhang nagkamali ako. Nagngingit-ngit na padarag akong tumayo at lalabas ng pintuan pero hinawakan niya ako sa braso. Ada, wait. Bitiwan mo ako. Asik ko sa kanya.
Makinig ka muna sa akin. Mali ka kung ano man yung inaakala mo. Wika ni Tristan. Naningkit ang matang nilingon ko siya. Bumibigat na rin ang paghinga ko sa galit. Bakas ang pangamba sa kanyang mukha. Talaga? Mali ang iniisip ko na mapagsamantala ka kagaya ng iba? Ines na sabi ko at pumiksi sa hawak niya. Napasuklay siya sa buhok at napamewang. May gumuhit na sakit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko na binigyan ng pansin yun dahil nanaig ang galit ko sa dibdib ko. Sa loob ng halos 3 linggo na nasa bahay kita, may natatandaan ka bang pinagsamantalahan kita? Tanong niya. May hinanakit akong nahimigan sa boses niya. Natigilan naman ako at napalunok. Sa loob ng halos 3 linggo, ay wala naman siyang pinakita sa akin kundi puro kabutihan. Pero sapat na ba yun para lubos ko siyang pagkatiwalaan? Ikong tiyahin ko nga nakadugo ko at kasama ko ng 10 taon sa buhay ko. Nagawa akong ibenta. Siya pa kaya na hindi ko kaano-ano at sandaling panahon ko lang nakilala at nakasama. Naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Ngunit may nagbubulong sa utak ko na iba siya sa mga lalaking yun at sa tiyahin at tiyuhin ko. Bakit? Bakit kasi kasal ang gusto mong kapalit? Humugot siya ng malalim na hininga. Para maprotektahan ka. Look, kapag kasal na tayo at mabayaran ko na ang mga lalaking yun, hindi ka na nila hahabulin pa. Lalo na kapag nalaman nilang dati akong sundalo at maraming koneksyon. Tinitigan ko siya sa mga mata habang pinag-iisipan ang sinasabi niya. May punto naman siya. Maraming solusyon ang alok niya sa problema. Naalala ko ang sinabi ni na Tina at Christy. Ang paraan lang para makaalis ako sa puder nila Tiyang at Tiyong Pilo ay ang mag-asawa. Heto na, may nag-aalok na sa akin ng kasal. Anong mangyayari sa akin kung sakaling pumayag ako sa alok mong kasal? Sinuksok niya ang kamay sa bulsa ng pantalon at matiim na tumingin sa akin. Babalik ka sa normal mong buhay. Maliban nga lang sa asawa na kita. Makakapagtrabaho ka na. Pag-aaralin kita kung gusto mo. Napanganga ako sa huling sinabi niya. Pag-aaralin mo ako? Tumango siya at ngumiti. Nakakatukso ang alok niya. Napalunok ako. Bakit ba napakabait mo sa akin? Nag-iwas siya ng tingin at naghimas ng batok. Dahil kaibigan kita. Parang sobra-sobra man yata yung ginagawa mo para sa isang kaibigan lang. Dapat pala sa kanya nagpari na lang. Bumuntong hininga siya. Naaawa din kasi ako sa'yo. Sa edad mo dapat nag-aaral ka kagaya ng iba. Hindi yung nagtatago sa mga humahabol na masasamang loob at takot na takot. Napakagatlabi ako at bahagyang napayuko. Pwede bang pag-isipan ko muna yung alok mo? Ngumiti siya at tumango. Oo naman. Hindi naman kita pinipilit. Nasa sayo pa rin ang desisyon. At sorry din kung hinusgahan agad kita ha. Napapangiwing sabi ko. Wala yun. Kahit naman sino sigurong alokin ng kasal ay ganun ang iisipin. Sa biyahe namin pa uwi ay wala kaming imikan. Tahimik lang akong nakatanaw sa labas ng bintana at nag-iisip. Pinag-iisipan ko ng mabuti ang alok niya. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos sa desisyon. Dahil hindi biro ang pag-aasawa. Pero sabik na ako mag-aral ulit. Yun kasi ang pangako ko kay mama noong nabubuhay pa siya. Ang makapagtapos ng pag-aaral. Huminto ang sasakyan namin dahil sa traffic. Malapit na kami sa barangay namin. Madadaanan namin ang kanto ng bahay ni Tiyang Lorna. Nahigit ko ang hininga nang makita ko si Tiyang Lorna at Tiyong Pilo na nasa gilid ng kalsada sa tapat ko at tila nag-aaway. Napatuwid ako ng upo at tinago ang mukha sa gilid ng sasakyan. Bumuntol ang kaba sa dibdib ko. Bumalik sa akin ang takot nung gabing halos kalad ka rin nila ako pasakay ng tricycle. Ayos ka lang? Baling sa akin ni Tristan. Sila Tiyang Lorna at Tiyong Pilo. Anas ko, sabay turo sa labas ng bintana. Kunot noong tiningnan niya ang tinuro ko
Nakita ko pa ang pagtiimbagang niya. Tiningnan niya ako. Don't worry. Heavenly tinted ang mga salamin ng sasakyan ko. Hindi ka nila makikita. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya. Ngunit ang kaba at takot sa dibdib ko ay naroroon pa rin. Pasimple kong sinilip sa bintana sila Tiyang Lorna at Tiyong Pilo na mukhang nag-aaway pa rin. Napabuntong hininga ako. Wala pa rin silang pinagbago. Kumusta na kaya sila Andrea at Andres? Hanggang sa makarating na kami sa bahay, ay dala ko pa rin ang mga alalahanin ko. Hindi tuloy ako nakakain ng maayos. Pinagpahinga na lang ako ni Tristan sa kwarto ko. Pabiling-biling ako sa kama at dilat na dilat pa rin ang mga mata. 9:00 pa lang ng gabi. Sa mga oras na to dapat ay nanunood ako ng TV. Kaya lang, okupado ang isip ko ng samut-saring alalahanin. Humugot ako ng malalim na hininga. Nakatitig lang ako sa malaking LSC na umiikot. Ilang sandali pa ay bumalikwas ako ng bangon. Sinuot ko ang tsinelas at lumabas ng kwarto. Dinig ko ang tunog ng TV sa baba. Mukhang nanunood si Tristan. Bumaba ako ng hagdanan. Prente siyang nakaupo sa sofa. Nakasandal ang kanyang likod at nakabukaka ang kanyang mga hita habang may hawak na beer in can at nanunood ng action movie sa Netflix. Lumapit ako sa kanya at tumikim. Lumingo naman siya at agad na tumuwid ng upo. Nilapag niya ang beer in can sa lamisita. Ada, gising ka pa pala. Bulalas niya. Tipid naman akong ngumiti. May kailangan ka? Tanong niya sabay abot ng remote control at pinatay ang TV. Umupo naman ako sa kabilang sofa at huminga ng malalim at tumingin sa kanya. Yung inaalok mong kasal, tinatanggap ko na. Ilang sandali siyang hindi umimik at kumagat labi. Bahagya siyang yumuko at hinimas ang kanyang batok. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Sigurado ka na? Tumingin ako nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Buo na ang desisyon ko. Magpapakasal ako sa kanya. Kinuha naman niya ang beer in can at tinungga iyon. Muntik pa nga siyang masamid. Inubo-ubo pa siya. Tinaas niya ang kamay nang akmang tatayo ako at lalapitan siya. Hinintay kong maging okay muna siya. Tumikim siya at hinimas-himas ang kanyang dibdib. Tristan, kailan tayo magpapakasal? Gusto ko kasing umuwi sa bahay ni Tiyang Lorna para kunin ang mga gamit ko at gamit ni Mama na iniwan niya. Sabi ko. Tumikim pa siya ng isang beses. Pagkatapos ng birthday mo, magpapakasal tayo sa Huwes, bali next week. Tumango-tango ako. Bigla ay naging sari-sari ang nararamdaman ko. Kaba at pananabik. Mas maganda kasi kung kasal na tayo bago ka umuwi sa bahay ng tiyang mo para wala na siyang panghawakan sa'yo. Sasamahan pa kita. Aniya at ngumiti sa akin. Ngumiti lang ako. Maganda nga iyon. Salamat Tristan. Dumukwang siya at hinawakan ang kamay ko habang matiim ang mga matang nakatingin sa akin. I'll take care of you, Ada. Just trust me, okay? Tango lang ang sinagot ko. Mula ngayon, sa kanya ko na ipagkakatiwala ang lahat. Panghahawakan ko na lang ang mga salita niya at magtitiwala ako sa kanya. Matuloy na lumipas ang araw hanggang sa sumapit na ang araw ng kasal. Nasa harap kami ngayon ng judge. Saksi ang ilang mga taong malapit sa amin. Si Manang Sol, si Manong Gustin at ilang mga kasama sa Cacao Farm at ang 2 staff ng judge. It is my honor and delight to declare you husband and wife. You may seal this declaration with a kiss. Anang judge. Nagharap kami ni Tristan. Bumundol ang kaba sa dibdib ko. Nang gawaran niya ako ng halik sa gilid ng labi. Sabay ngiti. Ninervyos na ngumiti naman ako. I am pleased to represent the newlyweds, Mr. and Mrs. Piñablanca. Anunsyo ng judge kasabay ng palakpakan ng mga naroroon. Kasal na ako. May asawa na ako.
Congratulations, iho. Hanggang ngayon ay nabibigla pa rin ako sa biglaan mong pagpapakasal. Para kang may hinahabol pero nang makita ko itong nobya mo, na misis mo na ngayon, ay naiintindihan ko na. Dapat mo nang itali dahil baka maagaw pa ng iba. Bating wika naman ang kasamang komento ng judge. Namula naman ang pisngi ko sa sinabi niya. Ang ngiti ko ay naging hiwi na. Tumawa naman si Tristan. Salamat ho, Tito Manolo. Malayong kamag-anak daw ng yumaong papa niya ang judge, kaya naging madali lang ang naging proseso ng kasal namin. Legal ang kasal namin. Sari-sari ang nararamdaman ko sa ngayon na kasal na ako at may asawa na ako. Kaba, takot at pangamba. Congratulations, Ada. Masaya ako para sa inyo ni Sir Tristan. Masayang bati naman ni Manang Sol at tinawakan ang kamay ko. Nginitian ko naman siya. Salamat po, Manang Sol. Alagaan mo si Sir Tristan, ha? Madang naman kung magsalita kayo parang aalis kayo ah. Nakangusong sabi ko. Tumawa naman siya. Siyempre nandito pa rin ako para manilbihan sa kanya, sa inyong mag-asawa. Pero dahil ikaw na ang asawa, mas ikaw ang dapat mag-alaga sa kanya. Alam ko namang magagampanan mo yun dahil napakabait mo. Napakagatlabi naman ako sa sinabi niya. Manang, alam niyo naman ang dahilan kung bakit kami nagpakasal, hindi ba? Alam ko, pero legal ang kasal niyo. Nasa papel, may karapatan kayo sa isa't isa bilang mag-asawa. Magkahati sa lahat, sa lungkot at ligaya, sa hirap at sarap. Natigilan ako sa sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Mapanuksong sabi ko at ngumiti sa kanya. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin. Nag-init naman ang mukha ko. Nakumanang hindi po mangyayari yan. Ang usapan lang namin ni Tristan sa papilang kami kasal. At saka ginagawa lang po ang mga bagay na yun ng mga taong nagmamahalan. Tama ka. Pero marami pang pwedeng mangyari sa mga araw na darating na magkasama kayo. Bigla tuloy akong kinabahan sa sinabi ni Manang Sol. Binati din ako ng mga tauhan sa farm. Lahat sila ay may masayang ngiti sa mukha. Nag-aya nang umuwi si Tristan at mayroong kaunting salo-salo sa bahay na pinahanda niya para sa ilang bisitang inibitahan din ni Judge. Pero tumanggi ito. Pero dahil may appointment pa ito sa Kapitolyo. Inabala ko ang sarili sa pag-aasikaso sa mga bisita. Inibitahan din kasi niya ang mga kapitbahay niya. Dito lang naman sa malawak na bakuran ng bahay, dinaos ang handaan. Nagpa-cater na lang siya para hindi nang mapagod ng husto sa pagluluto si Manang Sol. Ada, bakit ikaw ang nag-aasikaso dyan? Kunot noong lumapit sa akin si Tristan. Abala ako kasi sa paghuhugas ng mga kutsarang gagamitin ng mga bisita. Ayos lang, wala naman akong ginagawa. Nakangiting sabi ko. Bumuntong hininga naman siya. Kahit na, baka mapagod ka. Ginusuan ko lang siya. Hindi naman nakakapagod tong ginagawa ko. Ani ko at inabutan ng kutsara ang kapitbahay na nanghihingi. Congratulations ho, Sarge. Bati ng isang kapitbahay na may edad ng babae kay Tristan. Abay, binigla mo naman kami sa pakain mo. Kasal mo na pala. Gumiti naman si Tristan sa matanda. Salamat ho, Aling Mema. At pasensya na ho kung biglaan. Ba ang asawa mo? Tanong ni Aling Mema na nakatingin sa akin. Kiminginitian ko naman siya. Oho, siya ho si Ada. Sagot naman ni Tristan at inakbayan pa ako. Bahagya naman nag-init ang mukha ko. Kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko. Abay, kay ganda nga ng asawa mo at mukhang bata pa. Mukhang mabait at masipag pa. Masaya ako para sa'yo, Sarge. At least ngayon ay may kasama ka na at katuwang sa buhay. Wika ni Aling Mema. Mas lalong nag-init ang pisngi ko sa sinabi ng matanda. Siguro ay kailangan ko ng masanay. Dahil sa mata ng mga tao ay mag-asawa na kami. Naalala ko bigla ang dalawa kong kaibigan. Sana nandito din sila. Saka ko lang naramdaman ang pagod pagpasok ko sa kwarto. Mag-aalas 10 na kasi.
Natapos ang kainan dahil nagiinuman pa sila Tristan at ilang mga kalalakihan sa farm. Tumulong din ako sa pagliligpit kahit na sinabihan niya na ako na wag na. Kumuha ako ng t-shirt at pajama sa cabinet. Yung bagong bili ni Tristan ang kinuha ko. Pumasok ako sa banyo para mag-shower. Pakiramdam ko kasi ang lagkit-lagkit na ng katawan ko. Nang matapos ako ay tinuyo ko ang buhok gamit ang dryer na binili din ni Tristan para sa akin. Marami pa siyang binili sa akin. Mga damit, sapatos, makeup kit, at pati na rin alahas. Siya din ang bumili ng damit na suot ko kanina sa kasal namin. Nalulula na nga ako sa mga binili niya. At kahit sabihin kong wag na, ay hindi naman siya nagpapapigil. Sa ngayon, ay dito pa rin naman ako sa kwarto ko natutulog. Ang sabi niya, ay hindi niya ako pipilitin na sa kwarto niya matulog dahil alam daw niyang hindi ako komportable. Mabuti naman dahil baka hindi ako makatulog kapag katabi ko siya sa kama. Hindi naman sa hindi ako sanay na may katabi dahil sa bahay naman ni Tiyang Lorna ay katabi ko ang dalawa kong pinsan. Siyempre iba na kapag lalaki ang katabi mo sa pagtulog at asawa ko pa siya. May tiwala naman ako kay Tristan. Sobrang bait niya at napaka-gentleman pa. Minsan nga lang ay naiilang ako sa mga tingin niya at madalas ko din siyang nahuhuling nakatitig sa akin. Tapos bigla siyang mag-iiwas ng tingin at hihimas sa batok niya. Nilingon ko ang pinto at napakunot ang noo. Sa narinig na katok, pinatay ko ang dryer at tinanggal sa saksakan. Tumayo ako at nilapitan ito at binuksan. Nahigit ko ang hininga na bumungad sa akin si Tristan na namumungay ang mga mata. Amoy ko din ang alak sa hininga niya. Suot pa rin niya ang damit na suot niya kanina sa kasal. Bumundol ang kaba sa dibdib ko na magtama ang mga mata namin. Tapos na ba kayong uminom? Teka, ililigpit ko. Nauutal na sabi ko. Ngunit hindi ko alam kung paano ako lalabas. Ang laking harang niya kasi sa may pintuan. Padaan mo na ako. Hindi na kailangan. Iniligpit na naman ng Sol bago umuwi. Aniya sa malaki at namamaos na boses. Kinabahan naman ako. Umuwi na si Manang Sol? Lalo akong kinabahan sa sinabi niya. Ibig sabihin, kaming dalawa lang ang nandito sa bahay. Hindi naman ito ang unang beses na kaming dalawa lang dito sa bahay. Pero ito ang unang beses na magsusulo kami bilang mag-asawa. You look nervous, Ada. Are you okay? Halos paanas na sabi niya. Tinaas pa niya ang kamay at inabot ang pisngi ko. Napaigtag naman ako at bahagyang iniiwas ang mukha. Naiwan tuloy sa ere ang kamay niya. Ibinaba na lang niya iyon. Yung mga pinto at bintana, nalak na ba? Baka hindi pa nalak. Nininervyos na sabi ko. Nilak ko na. Aniya at sinuksok ang kamay sa bulsa ng slacks niya. Okay. May kailangan ka pa ba? Matutulog na kasi ako eh. Inaantok na ako. Bumuntong hininga siya sabay himas sa batok niya. Heto na naman siya sa mannerism niya. Pero ang cute lang niyang tingnan. Parang siyang batang lalaking nagbibinata. I'm just checking on you. Ngumiti naman ako. Ayos lang ako. Matulog ka na rin kasi may pasok ka pa bukas. Tumango naman siya at ngumiti. Tulog ka na rin. Good night, Ada. Good night din. Ngunit hindi pa siya umaalis sa pintuan at nakatitig lang sa akin. Halos dumoble na ang pagtibok ng puso ko. Humakbang siya ng isa at napasinghap ako sa kanyang ginawa. Mabilis niya akong kinintala ng halik sa labi. Good night, baby. Sweet dreams. Anas niya sabay kintal muli ng halik sa noo ko. Sinarado ko ang pintuan at sumandal. Sinapo ko ang dibdib ko. Parang tinatambol sa lakas ng kalabog. Hinawakan ko ang labi kong tinaniman niya ng halik. Pati na rin ang noo ko. Ito ang unang beses na hinalikan niya ako sa labi. Ay hindi, kanina pala sa opisina ni Judge. Pero sa gilid lang yun ang labi. Pero normal lang namang halikan niya ako. Dahil asawa niya ako, hindi ba? Wala rin naman akong mararamdamang pagtutol sa loob ko.
Ipinilig ko ang ulo ko at tinungo na lang ang kama. Pabiling-biling ako sa higaan. Hindi ako makatulog dahil sa halik ni Tristan. Paulit-ulit yung nire-replay sa isip ko na parang sirang plaka. Kaya ang ending, puyat ako. Pasado 7:00 ng umaga ako nagising at hindi ko na naabutan si Tristan. Lunes kasi ngayon kaya maaga ang pasok niya dahil may flag ceremony. Si Manang Sol na lang ang naabutan ko. Magandang umaga po, Manang. Bati ko sa kanya. Magandang umaga din, Ada. Gising ka na pala. Maupo ka na para makapag-almusal. Teka, ipagtitimpla kita ng mainit na tsokolate. Naku, ako na po, Manang. Awat ko naman sa kanya. Ay hindi, ako na. Maupo ka na lang dyan. Istriktang sabi niya. Wala na akong nagawa kundi maupo na lang at hayaan siya. Habang inaasikaso ako ni Manang, ay ang gaan ng pakiramdam ko. Naalala ko si Mama at ang pag-aasikaso niya. Nang mailapag na niya sa harapan ko ang pagkain at mainit na tsokolate, ay kumain ako. Hindi ko na siya inalok dahil malamang ay kumain na siya sa kanila bago pumunta dito sa bahay. Nagpaalam siya magwawalis muna sa labas. Natigilan ako sa paghuhugas ng pinagkainan ko nang makarinig ako ng ingay sa labas. Narinig ko ang boses ni Manang Sol. Nagpunas ako ng kamay at lumabas ng kusina para tingnan si Manang Sol. Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Wala siya dito. Makakaalis na kayo. Dinig kong sabi ni Manang Sol. Tinungo ko ang front door para tingnan ang nangyayari. Hayun! Pamangkin ko yun. Nandito nga siya. Nahigit ko ang hininga na makita sa labas ng gate si Tiyang Lorna at Tiyong Pilo.